Sa malalayong kabundukan ng Samar, sa bayan ng Santa Elena, nakatira ang isang batang dalaga na si Maria. 16 na taong gulang siya, ulila sa magulang na namatay sa sakuna 3 taon na ang nakakaraan. Mula noon, kinupkop siya ng kanyang ate Lusing, ang kapatid ng kanyang yumaong ama. Ngunit ang akala niyang tulong ay naging pagkakaalipin. Hindi siya tinatrato bilang pamangkin, kundi bilang alipin. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ginigising na siya ng malakas na hampas ng walis tingting sa kanyang mga binti. "Bumangon ka na, tamad! Magluto ka ng almusal ko!" Sigaw ni Ate Lusing, ang matandang babaeng laging nakakunot ang noo at laging galit. Walang tigil si Maria sa pagtatrabaho. Maglinis ng bahay, maglaba ng mga damit, maghugas ng pinggan, magsaing, magluto, mag-alaga ng mga hayop, at magbunot ng damo sa hardin. Lahat ginagawa niya mag-isa. At sa gabi, sa halip na matulog sa silid, pinapatulog siya sa sahig ng kusina, nakahiga sa lumang banig na punit-punit na. Walang araw na hindi siya sinasaktan ng kanyang tiya. Minsan ay sinasampal, minsan ay hinihilaan ang buhok, at minsan ay pinagpapalo ng sinturon. "Wala kang kwenta. Kung hindi ka lang anak ng kapatid ko, matagal na kitang itinapon sa lansangan." Asik ni Ate Lusing, at si Maria, kahit nasasaktan, hindi lumalaban. Umiiyak lang siya ng tahimik, nananalangin sa kanyang mga magulang na pumanaw na. "Ama, ina, kung nariyan kayo, tulungan niyo po ako." Bulong niya sa dilim ng gabi. Isang gabing malakas ang ulan at kulog, nagkamali si Maria ng timpla ng sabaw. Masyadong maalat. Nagalit ng husto si Ate Lusing. Hinagis niya ang mangkok sa mukha ni Maria at sinundan ng malakas na sampal. "Putangina mo! Sinisira mo ang pagkain ko! Lumayas ka sa bahay ko!" Hinila niya si Maria sa buhok at itinulak palabas ng pintuan. Sa ulan, sa dilim, sa lamig ng gabi, walang sapatos, walang payong, tanging ang manipis niyang damit lang ang suot niya. Tumakbo si Maria patungo sa gubat. Umiiyak ng malakas, hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang mga paa ay natusok ng mga tinik. Ang kanyang katawan ay basa at nanginginig sa lamig. Umabot siya sa isang lumang puno ng balete at doon siya huminto, umupo sa ugat at tumangis ng buong damdamin. "Bakit ganito ang buhay ko? Ano bang kasalanan ko?" Sigaw niya sa hangin. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang dilim ng gubat ay tila lumamon sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Hindi unghol ng hayop, hindi hangin, kundi isang mahinang daing puno ng sakit. Tumayo si Maria at sinundan ng tunog. Lumalalim siya sa gubat at doon, sa likod ng malaking bato, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya inasahan. Isang tik-tik, ang kilabot ng gabi, ang kumakain ng tao, ang nilalang na itinatakot ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang tik-tik ay nakahiga sa lupa, ang pakpak nito ay punit at duguan. Ang katawan nito ay puno ng mga sugat. Ang mga mata nito, na dating pula at nagniningas, ay ngayon ay maputla at puno ng sakit. Nang makita ni Maria ang nilalang, muntik na siyang sumigaw at tumakbo. Ngunit may nakita siyang kakaiba. Sa mga mata ng tik-tik, nakita niya ang parehong sakit na nararamdaman niya. Ang sakit ng pag-iisa, ang sakit ng paghihirap. At sa halip na takbo, lumapit siya. "Sino? Sino ang gumawa nito sa iyo?" tanong ni Maria. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng awa. Ang tik-tik ay tumingin sa kanya.
namangha. Walang tao na lumapit sa kanya ng ganito. Lahat ay tumatakbo, sumisigaw o sumusubok pumatay. Ngunit ang batang ito sa kabila ng takot ay nag-aalok ng tulong. Bakit? Bakit hindi ka tumatakbo? Tanong ng tiktik. Ang boses ay malamig, ngunit may halong pagtataka. Kasi nasasaktan ka, sagot ni Maria, at alam ko kung ano ang pakiramdam na nasasaktan. Hinubad ni Maria ang kanyang damit panlabas at ginawa itong tali sa pinakamalaking sugat ng tiktik. Kumuha siya ng tubig mula sa ulan at inilinis ang mga sugat. Hindi siya nandidiri. Hindi siya natatakot. Tanging awa at pag-unawa lang ang nasa kanyang puso. At sa bawat paghaplos, ang tik-tik ay nakaramdam ng isang mainit na pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan, ang pakiramdam ng pagmamahal ng kapwa-tao. Salamat, bulong ng tik-tik at biglang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Matagal na akong naghihintay. Namangha si Maria. Naghihintay? Para saan? Huminga ng malalim ang tiktik. Ako ay hindi talaga halimaw, anak. Ako ay isang diwata na naging biktima ng sumpa. Ang pangalan ko ay Luwalhati. 50 taon na ang lumipas. Ako ay sinumpa ng isang mangkukulam na may inggit sa akin. Ang sumpa ay simple, ngunit malupit. Ako ay magiging halimaw hanggang may taong makakita sa akin hindi bilang kahalayan, kundi bilang nilalang na nasasaktan at nangangailangan ng tulong. At ngayong gabi, ikaw ang yumaong sumpa. Nang sabihin niya iyon, biglang lumiwanag ang paligid. Ang katawan ng tiktik ay unti-unting nagbago. Ang balat na maitim at magaspang ay naging makinis at maputi. Ang pakpak na parang paniki ay naging gininto ang mga layag ng anghel. Ang mga kuko ay naging mahaba ngunit marikit na mga daliri. At ang mukha mula sa nakakasindak ay naging pinakamagandang babae na nakita ni Maria. Luwalhati, ang diwata, ay muling nabuhay. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, ang kanyang mga mata ay kulay violeta, at ang kanyang kasuotan ay yari sa liwanag ng bituin. Maria, sabi ni Luwalhati, ngumingiti. Salamat sa iyo, binigyan mo ako ng kalayaan, at bilang pasasalamat, ako ay magiging iyong tagapagprotekta. Sino mang makakasakit sa iyo, kakalabanin ko. Yumuko si Maria, hindi makapaniwala. Hindi ko alam na kayang kong gawin yan. Luwalhati ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Maria. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi na sa lakas ng katawan, kundi sa kabutihan ng puso. At ang puso mo, anak, ay isa sa pinakapuro na nakita ko sa mundo. Kinabukasan, bumalik si Maria sa bahay ni Ate Lusing. Ngunit ngayong beses, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, hindi nakikita ng iba, ay naroroon si Luwalhati, nakamasid at handang protektahan. Pagpasok ni Maria, agad siyang sinalubong ng tiya niya ng malakas na sigaw. Nasaan ka kagabi? Akala ko ba itinakwil na kita? Bumalik ka pa. Siguraduhin mong magtrabaho ka ng doble ngayong araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Maria. May kapangyarihan na siya. May taga-protekta na siya. Ate Lusing, sabi ni Maria, ang boses ay kalmado, ngunit matapang. Hindi na ako matatakot sa iyo. Nagtaka si Ate Lusing. Ano? Anong sinasabi mo? Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang may sumigaw mula sa labas ng bahay. Lusing, Lusing, may sunog sa inyong kabahayan sa likod. Tumakbo si Ate Lusing palabas at doon niya nakitang nasusunog ang maliit na bodega kung saan niya itinatago ang mga ninakaw niyang ari-arian mula kay Maria. Ang mga dokumento ng lupa
Ang mga alahas ng yumaong magulang ni Maria, lahat ay doon. Hindi! Hindi! Ang yaman ko! Sigaw niya. Ngunit hindi niya makuha ang anuman dahil sa lakas ng apoy. Lumabas si Maria at tumingin sa kanya. Yan ang simula ng katotohanan, Ate Lusing. Lahat ng ninakaw mo sa akin, lahat ng sakit na ginawa mo, babalik sa iyo. Sa mga susunod na araw, ang buhay ni Ate Lusing ay unti-unting sumama. Nagkasakit siya ng malubhang lagnat na walang lunas. Ang kanyang mga kapitbahay ay nalaman ang tungkol sa mga pang-aabuso niya kay Maria at tinalikuran siya. Ang kanyang negosyo ay nalugi. At sa gabi, lagi niyang naririnig ang boses ng isang babae na nag-utos sa kanya na humingi ng tawad kay Maria. Isang gabi, sa kaitiman ng dilim, bumisita si Luwalhati kay Ate Lusing. Nagpakita siya sa kanyang anyong diwata, ngunit may dalang takot na aura. Lusing, sabi niya, ang boses ay parang tagundong. Ginawa mo ang buhay ng pamangkin mo na impyerno. At ngayon, ako ang magiging impyerno mo. Nanginig si Ate Lusing. Sino? Sino ka? Ako ang protektora ni Maria at ikaw ay may dalawang pagpipilian. Una, humingi ng tawad at ibigay ang lahat ng nararapat sa kanya. Pangalawa, magdusa sa mga kamay ko. Umiiyak, lumuhod si Ate Lusing. Patawad, patawad po. Kinabukasan, sa harapan ng buong barangay, humingi ng paumanhin si Ate Lusing kay Maria at ibinalik ang lahat ng ninakaw niya. Ang mga lupa, ang pera, ang mga alahas, lahat. At mula noon, umalis na si Ate Lusing sa bayan. Hindi na muling nakita pa. Si Maria ay naging may-ari ng dating lupa ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya naging katulad ni Ate Lusing. Ginamit niya ang lupain upang magtayo ng tahanan para sa mga batang ulila. Tumulong siya sa mga batang nasa parehong sitwasyon na dati niyang pinagdaanan. At sa bawat gabi, bago matulog, nagpapasalamat siya kay Luwalhati na ngayon ay naninirahan sa gubat bilang tagapagbantay ng lahat ng inaapi. Luwalhati naman ay patuloy na naglilibot sa mga bundok at nayon. Naghahanap siya ng mga taong nang aapi at pinaparusahan sila. Ngunit higit sa lahat, naghahanap siya ng mga taong tulad ni Maria, mga taong sa kabila ng hirap, nananatiling mabuti ang puso, at sa kanila, nagbibigay siya ng proteksyon at pagpapala. Ang kwento ni Maria at Luwalhati ay kumalat sa buong rehiyon. Ang mga tao ay natutunan na ang mga nilalang na akala nila ay masama ay maaaring mga taong biktima rin ng kamalasan. Natutunan nilang huwag husgahan ang isang nilalang base sa hitsura kundi base sa puso. At natutunan din nilang ang tunay na lakas ay nanggagaling sa kabutihan, hindi sa karahasan. Hanggang ngayon, sinasabi nila na kung may marinig kang kalusko sa gabi, huwag kang matakot. Baka si Luwalhati lang yan, nagbabantay sa mga inaapi at naghahatid ng hustisya sa mga mang-aapi. At kung ikaw ay may mabuting puso, protektado ka niya. Ngunit kung ikaw ay masama, maghanda ka. Dahil walang mas nakakatatak na parusa kaysa sa parusang ginawa mo sa ibang tao na bumabalik sa iyo. Ang aral ng kwentong ito ay simple. Kahit ang pinaka nakakatatak na nilalang ay maaaring magkaroon ng pusong dalisay, at ang pinakamukhang mabait ay maaaring maging halimaw. Ang tunay na katangian ng tao ay hindi nakikita sa mukha, kundi sa kanyang mga gawa. At ang kabutihan, kahit gaano pa kaliit, ay may kakayahang magpalaya, magprotekta, at magbago ng mundo. Ito ang kwento ni Maria at Luwalhati.
Ang kwento ng pagkakaibigan na nagsimula sa dilim, ngunit nagdulot ng liwanag sa buong bayan ng Santa Elena. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga ganitong kwento.